So, ang nais ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid, ay bakit natin kailangang sambahin ang Diyos? Why do we worship our God? May lamang po itong aking mensahe sapagkat tayo po ay masigit na magpersonal na sumamba sa ating Diyos na buhay. Ready na po ba tayo? So, pero meron lang po ako salita ng Panginoon na gusto pong exhort sa inyo. Sabi ng John chapter 4, 23-24. So, sabi rito sa New King James Version, "But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him." Ayan, medyo mayroon ng simbolo ng pagpapala sa atin. Amen. Diyan ang ulan. So ito isang palala. Perfect timing, ano? Kasi sabi ng Zechariah 14:17, pag wala daw pagsamba, ay walang ulan ng pagpapala. Yun ang sabi ng Zechariah 14:17. Pero balik lang tayo dito. Sabi rito, "But the hour is coming." Darating ang oras. O darating ang panahon. At ngayon na nga. Sabihin natin, ngayon na nga. Bakit kaya sinabi dito sa Bible na ngayon na nga? Kasi nung panahon ngayon, ang mga tao ay sumasamba sa nakikita. Gumagawa sila ng masasamba nila. At talagang pati hayop sinasamba nila. Pero hindi po yun ang tunay na pagsamba. Sinasamba lang nila kasi instinct sa tao na nilikha ng Diyos ang sumamba. Kaya kahit anong maisip nila na sa tingin nila tama, sinasamba nila. Pero sabi ng Bible, nung si Jesus ay kausap niya yung babae, sabi niya, darating ang oras. At ito na nga. So kaharap ni Jesus yung babae, sabi ni Jesus, ito na nga, ngayon na nga ang panahon ito, na ang totoong sasamba. Ibig sabihin, yung mga sumasamba noon ay hindi talaga totoong sumasamba. Instinct lang na sumamba, kaya sila'y sumasamba. Pero yung totoo daw na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu. Pag sinabing Espiritu, hindi nakikita. In spirit and truth, sa katotohanan. Bakit sa katotohanan? Una, si Jesus ay nagsabi, "I am the way, the truth, and the life." So si Jesus, ang ibig sabihin, ang dapat sambahin. At katotohanan ibig sabihin, sa sinasabi at tinuturo ng Biblia, yun ang tamang pagsamba. At sabi rito, "For the Father is seeking such to worship Him." So ibig sabihin, noon pa mang creation, ay naghanap na ang Diyos ng totoong sasamba sa Kanya. At hanggang ngayon, naghanap ang Diyos ng totoong sasamba sa Kanya. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos na unawaan natin, naintindihan natin sa pamamagitan ng Kanyang salita ang tamang pagsamba. Sabi nga po natin, salamat Panginoon. Ako'y totoong mananamba. Totoo tayong mananamba sapagkat yun ang sabi ng Bible, darating daw ang panahon. Bakit tayo totoong mananamba? Kasi wala naman tayong rebulto rito, tama? Dahil ang totoong pagsamba ay yung hindi nakikita. Pero meron tayong totoong sinasamba. At ang mahalaga sa pagsamba, yung object of worship. Sino ba yung sinasamba? Kasi maraming tao ay sumasamba nga sa kung ano. Sa ginawa ng tao, yun ang kanilang sinasamba. Ang hayop sinasamba nila, ang baka sinasamba nila. Pero tayo, ang sinasamba natin ay yung gumawa ng langit at ng lupa na hindi nakikita. Palakpakan natin si Lord. Now, ilang dahilan lang po bakit natin sinasamba sa ang Panginoon. Una, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Talagang grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. I think Jeremiah 31 verse 3 sabi doon, "I have loved thee with an everlasting love." At sabi ng John 3:16, "Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa makasalanang sanglibutan." Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi lang basta pag-ibig, kundi grabeng pag-ibig. Matinding pagmamahal, matinding pag-ibig. Bakit matindi? Kasi nga, si Jesus ipinadala na matay sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Kaya dapat lang natin siyang sambahin, sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat mahal na mahal niya tayo.
Hallelujah. Pangalawa, dahil napakabuti ng Diyos. Because of His loving kindness. Talagang dahil tayo po ay Kanyang nilikha, mga kapatid, at pagkatapos niya tayong likhain, pinakita pa niya yung yung Kanyang pagmamahal sa atin. So, dapat lamang talaga na siya ay ating sambahin sapagkat napakabuti niyang Diyos. Amen? Pangatlo, sapagkat binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tao ay nilikha ng Diyos, pero ilan lang yung mga nanampalataya sa Kanya, at yung nanampalataya lamang sa Diyos ang binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kaya kapag ako'y sumasamba kay Lord at nananalangin, mga kapatid, lagi kong binabanggit kay Lord na salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi tayo binigyan ng buhay na walang hanggan, saan tayo pupulutin? No? Saan tayo pupulutin? Saan pa? Kundi doon. No? Pero salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Verse 24 ng John chapter 4, sabi rito, hindi nyo nakikita, no? Ako nakakita kasi ako may monitor. Kaya dapat sa iyo ay merong Bible. Ayan, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. So, nakita ko lang, nasabi ko na nga po pala kanina. Anyway, so, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pangapat ay dahil tayo ay mayroong hininga. Amen? Ano ang sabi ng Psalm 150 verse 6? Hallelujah. Ibig sabihin, dahil tayo may hininga, nararapat talaga na tayo ay sumamba sa Panginoon. Amen. Sabi ng Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng mayroong hininga. Ibig sabihin, lahat ng buhay. No? Kasi lahat ng buhay, humihinga yan. So, not just men, pero ang tao ang prioridad ng Diyos sapagkat ganun niya tayo kamahal. Dahil tayo may hininga, sabi nito, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Inulit pa, ibig sabihin, binibigyan ng pagpapahalaga ang pagpupuri natin sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, yun, napakalinaw, napakaganda ng salita ng Diyos, lahat ng may hininga. Sino dito ang hindi humihinga? Kaya dapat lamang magpuri tayo sa Diyos. Amen? Dahil lahat tayo humihinga. Sabi nga ang mga kahoy, ang mga punong kahoy, ang nature, no? Lahat sila'y sumasamba sa Diyos. Kasi sila ay mayroong hininga rin. Pero sabi nga ng ating binasa sa John chapter 4, naghahanap ang Diyos nang talagang sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po ba? Palakpakan muna natin si Lord. Amen. Thank you, Lord. At panglima, alam niyo po, talagang napakarami na mga dahilan kung bakit natin kailangang sambahin ang ating Diyos. Pero ilang lang po itong binibigay ko po sa inyo kasi talagang ito'y napakahalaga na magbigay tayo ng panahon sa pagsamba sa ating Panginoon. The last thing na gusto ko pong i-share sa inyo, bakit natin sinasamba ang Panginoon? To express our love to God. Imagine, binahal tayo ng grabe ng ating Diyos na buhay. Isa sa pagpapakita din natin ng pagmamahal at pagsamba sa Kanya ay talagang express natin yung ating pagsamba sa ating Panginoon. At ang sumasamba sa Diyos ay may tuturing na matalino. Amen? Matalino. Praise God. At sabi yung Bible, sabi doon, yung tatlo, hindi po wala tatlo, yung wise men. No, wise men na sinabi doon, hindi sinabing tatlo. Sabi ng Bible, sila ay wise men. No, from the east. So, ang kanilang ginawa, hinanap nila talaga yung si Jesus na ipapanganak. Wise men, ibig sabihin, sila ay nagpapakita ng tama at magandang pagsamba sapagkat pinuntahan nila kahit sobrang layo nila ilang araw o siguro buwan ng paglalakbay. No? Dahil wala pa namang eroplano nung araw kamelyo lang. No? At iba pang mga hayop na pwedeng sakyan.
Kaya sila ay naglakbay. Wise men sila. Kaya ang mga sumasamba sa Diyos ay matatalino. Amen? Sabi nga po natin, salamat Panginoon. Ako'y matalino. Dahil galing din sa iyo. Amen. So talagang nagpapakita ito, mga kapatid, ang totoong sumasamba ay lalo pang binibigyan ng karunungan ng ating Panginoon. Tama po ba? The more we worship God, may mga added blessings tayo. Kung doon sa Old Testament, sa Zechariah 14 verse 17, sabi doon, ang lahat ng tao mula sa bundok ay dapat bumaba at sumamba sa Diyos. Sapagkat pag walang pagsamba, walang ulan. Kaya mahalaga po yung pagsamba. Ano sabi ng John chapter 9 verse 31, mga kapatid, yun daw po lamang sumasamba ang dinirinig ng Diyos sa kanilang panalangin. Malinaw po yun. John chapter 9 verse 31. Sabi roon ng verse 31 ng John chapter 9, hindi dinirinig ng Diyos ang mga sinners. Hindi dinirinig. O siguro sa ibang salita ay hindi tinutugon. Sapagkat naririnig ng Diyos ang lahat ng nananalangin. Pero yung sumasamba sa Diyos, tingnan niyo po, linaw, now we know that God does not hear sinners. But if anyone is a worshiper of God and does His will, He hears him. Tingnan niyo po gaano kahalaga sa Diyos yung pagsamba. No? Talagang yung mga panalangin natin, mga kapatid, malinaw yung sinabi ng Bible. Kasi bagamat lahat ay makasalanan, pero nung tayo ay tumanggap kay Jesus, ginawa tayong matuwid. So, sabi ng Bible ay dinirinig ng Diyos ang panalangin ng mga matuwid. Malinaw po yun sa Bible. Dinirinig ng Diyos ang panalangin ng mga matuwid. At tayo po'y kinonsider na matuwid nung tayo ay talagang tumanggap sa ating Panginoong Yesus. So sa mga panalangin ng mga makasalanan, pag sinabi makasalanan, although lahat ay makasalanan, yun pong mga kasalanan na hindi nila tinatanggap pa si Jesus. No, hindi pa nila tinatanggap, although sila ay naniniwala sa Panginoon. Sabi po ng Bible, Matthew 15 verse 8, sabi roon ay, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. Buksan nga natin, ayan, these people draw near to me with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is far from me. So kahit na bukang bibig nila ang Diyos, no, pero ang puso daw nila ay malayo sa Diyos. Kaya may halaga talaga yung tayo sumasamba sa Panginoon. Kaya every time we praise God here in this place, and every time we worship God, mga minamahal, hallelujah, merong saya sa puso ng Diyos. Dahil ang Diyos ang may naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At sabi nga ng isang awit, the reason why God created us ay para sambahin siya. And I believe na dahil sa Bible, talaga maging makita natin sa Revelation na yung 24 elders na nakita ni John ay talagang sumasamba sa Diyos. At sabi rin ng Bible, lahat ng mga anghel ay sinasamba ang Panginoon. So, yan ay isang prioridad, mga kapatid, sa buhay natin. At ito yung talagang purpose ng Diyos, bakit tayo niya nilikha para sambahin natin ang ating Diyos na buhay. That's why, sinabi rin sa Bible na magkaroon talaga tayo ng pagtitipo na katulad nito. No? Sama-sama, hindi online. No? Kundi sama-sama, face-to-face na sumasamba sa ating Panginoon. Sapagkat lahat naman ng tao ay nananalangin, naniniwala sa Diyos. Amen? So, bigyan natin ng halaga yung pagsamba. Sapagkat malinaw yung ating binasa, yung mga sumasamba, sila ang dinirinig ng ating Panginoon. At walang imposible sa ating Diyos na buhay. So ulitin ko po, sumasamba tayo dahil gusto nating talagang express sa Diyos ang ating pagpapasalamat at pagmamahal sa Kanya, mga minamahal. And anyway, maraming klase ng talagang kung paano natin mabibigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. At sinabi din ng Bible, let everything that had breath praise the Lord. At shout to the Lord.
na talagang tayo mag-ingay sa Panginoon. Kaya sa pagsamba, it doesn't matter. Walang kondisyon kasi sa pagsamba eh. Walang mood. No? Minsan, pag nasa mood ka lang, pwede ka sumamba. Pero ang pagsamba ay walang, ano ba yung mood sa Tagalog? Minsan may English na ang hirap Tagalogin eh. Wala ka sa kalagayan dahil may problema ka. Pero ang pagsamba, kahit na anong kalagayan ng iyong buhay, may problema o wala, masaya o malungkot, no, ay nararapat na sambahin natin ang Diyos. Sapagkat lahat naman tayo nananalangin, pag tayo sumasamba sa Panginoon, mga kapatid, dinirinig niya ang ating mga panalangin. At isang magandang halimbawa na gusto nating makita para tayo lalo pang makasamba sa Diyos, ay ito pong si Haring David. No? Si Haring David, ang kanyang puso ay talagang sumasamba sa Panginoon. Nagkukumpose siya ng awit. Grabe ang kanyang pagsamba sa Diyos. Kaya naman siya ay pumupunta pa doon sa pinakamataas ng bundok para sumamba sa Panginoon. At hindi lamang kapag siya'y nag-isa, kahit na maraming tao. Kaya nga sabi ng Bible, si Haring David, no? Nagsaklot siya at sa harap ng mga tao, at sa harap nung ang tawag dito, yung Ark of the Covenant, talagang bilang ang puso niya ay sumasamba sa Diyos, wala siyang pakialam sa mga tao. Sumasamba siya, kaya sabi naman ng kanyang asawa, isang hari ka pa naman, ba't ganyan ang ginagawa mo? Na talagang nagsasayaw siya, pero bali wala sa kanya yon. Ang mahalaga ay siya ay nagpapasalamat sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Kaya wala sa kalagayan o posisyon ng isang tao ang pagsamba sa ating Panginoon. Basta mahal mo ang Panginoon kahit na ano ang posisyon mo.